Kasunod po ng mga pagsabog sa Belgium, doble alerto ngayon ang mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport, lalo't maraming bumabiyahe para sa Semana Santa. Live mula po sa NAIA, may report si Victoria Tulad. Victoria? Joseph, dahil sa Holy Week at pagsabog nga na nangyari sa Brussels, Belgium, naka-heightened alert ngayon ang pamunuan ng NAIA. Wala naman daw kinanselang flight pero nakikiusap ang otoridad sa publiko na makiisa sa mas mahigpit na security check. Dinagdagan ng mga pulis at security guard sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mas mahigpit na rin ang bag inspection. Bahagi raw ang security measures na ito sa pagtitiyak ng NAIA na ligtas ang mga pasahero ngayong Holy Week, lalo't dalawang pagsabog ang nangyari sa paliparan ng Brussels, Belgium. Kanina, isang bag ang naiwan sa labas ng departure area ng Terminal 3. Agad namang kumilos ang otoridad para isecure ang lugar. Sa pakikipag-usap sa telepono kay Terminal 3 Manager Octavio Lina, base daw sa kanilang investigasyon, walang nakitang delikadong gamit sa loob ng bag. Mukhang naiwan lang daw ito ng isang pasahero kaya ito turn over sa lost and found. Sabi ni Lina, sa Terminal 3 pa lang, nasa 60,000 arriving and departing passengers na ang kanilang naitatala araw-araw. Mas mataas daw ito ng 15% kumpara noong nakaraang taon. Bukas, Miyerkules Santo, inaasahang aabot ng 62,000 hanggang 65,000 ang bilang ng mga pasahero sa naturang terminal. Ayon sa Manila International Airport Authority, mula Biyernes hanggang Linggo, umabot na sila sa 119,000 na mga umalis at dumating na pasahero. Nagpapatupad naman daw ang NAIA ng no day off policy sa kanilang mga kawani para matugunan ang dagsa ng mga tao. Ang mga pasahero hindi naman daw natatakot sa nangyaring pagsabog sa Belgium. I think they do a pretty good job of screening everything and letting everybody through and doing their job. So probably just have to hope for the best on most parts. Hindi niyo naman naisip na baka mangyari rin dito? Hindi naman siguro. He knows that Philippines is very poor country. Kaya I think alam na ng Pilipinas na hindi gagawin dito yun. I don't think so. Nakipag-ugnayan tayo with the MMDA as well as the LGUs of Pasay and Parañaque just to make sure that the major thoroughfares near the airport, around the airport, will be manned properly to make sure the traffic will be flowing. Joseph, bagaman naka-heightened alert nga raw ang NAIA, sa pag-ikot natin ngayong gabi, napansin natin na kaunti lang yung mga pulis at security guard dito sa Terminal 3. Samantala, dahil mas maraming pasahero nga ang inaasahan bukas, pinapaalalahanan po ang mga pasahero na dumating ng maaga sa paliparan. Joseph? Victoria, ano yung advice nila dyan? Kasi normally, 2 oras bago ka yung flight mo, you should be at the airport. But now, considering may security checks na dagdag and yung volume, mga ilang oras kaya yung kailangan mo? Ganun pa rin naman ang sinasabi nila, Joseph. Nasa 2 to 3 hours pa rin yung kailangan na dating mo dito sa paliparan. Basta't wag na lang daw makipagsapalaran dahil nga bukod dito sa mas mahigpit na security check ay syempre yung traffic dito sa paligid ng terminals ay kailangan ding isaalang-alang. Joseph? Yung mga dagdag na security checks, ano-ano yung mga yon na inilagay nila ngayon, Victoria? Ang sinasabi nila, Joseph, yun nga, yung mga dagdag na police, yung augmentation, meron din daw augmentation na security guards, meron ding mga nakatao sa police assistance desk, at meron ding mga bomb sniffing dog. Pero yung mga bomb sniffing dog, hindi natin sila nakita ngayon. Bukod dyan, Joseph, ang sabi ng NIA ay nakipag-ugnayan din daw sila sa lokal na pamahalaan ng Pasay para matulungan din sila sa seguridad at sa daloy ng trapiko. Joseph? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.